worship service. Ang call to worship po natin is matatagpuan po sa Psalms 34, 1 to 11. Sabi po rito, I will extol the Lord at all times, and His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who took Him are radiant. Their faces are never covered with shame. This poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers him. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Let us pray po. Heavenly Father God, thank you po sa napakagandang umagang binigay niyo po sa amin na maaraw, Panginoon, mapayapa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw-araw na pinagkakaloob mo sa amin ng iyong pagpapala, pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa na naririto, Panginoon. Nawa, Panginoon, ibukas mong aming puso't isipan at madakila ka po namin sa araw na ito. Tinataas po namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin sa araw na ito. Hindi lang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw na binibigyan mo kami ng pag-asa ng buhay, Panginoon, sa pinagdadaanan namin. Maraming salamat po sa mga pagpapala mo sa araw-araw na binibigay mo, Ama. Papasalamat po kami, Panginoon, sa oras nito, sa araw na ito, na doon kami nagkasama-sama, nagkakatipon-tipon upang purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, Panginoon. Nawa, Panginoon, pangunahan mo kami ngayon sa araw na ito, na i-cover niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At kung ano man pong nakikita mong hadlang sa aming puso at isipan, nawa ito'y maalis, Panginoon. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon, na kami linisin at patawarin sa mga pagkukulang at pagkakasala namin, Ama. Nawa maibigay po namin ang tunay na papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. May worship ka namin in spirit and truth, Ama. Gabayan niyo kami, samahan niyo po kami, Panginoon, ng iyong mga anghel at ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, binabalik po namin ang lahat-lahat ng kawalhatian, kapurihan, pasasalamat sa inyong pangalan. Itong aming dalangin sa inyong matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Tayo po tumayong lahat para po patuloy po nating dakilain ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawitan. Ayan, good morning po. Ako po, sana hindi po kayo magsawa. Ayan. And pasensya na rin po. Tuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Manalangin din po muna tayo, Panginoon. Panginoon, narito kami sa harapan mo, Panginoon. Nawa, maging saya sa atin ng mga puso namin, Panginoon, na tunay na maging dalisay sa iyo, Panginoon. Hinahandog po namin, Panginoon, ang mga awitin na ito mula sa aming puso. Nawa magbigay karangalan pa sa iyo, Panginoon. At katagpuin mo kami, Panginoon, sa mga awitin na ito, Panginoon. Yakapin mo kami. Maranasan namin, dumaloy nawa, Panginoon, ang tunay na pagmamahal mo, ang grasya mo, at ang biyaya mo, Panginoon. Lahat na ito, Panginoon, ino-offer namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos,
pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alan. Handog ko'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ikaw ay parang alan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tunay, Panginoon, na handog po namin ay papuri sa iyo lamang. Dahil sa iyo po nanggagaling ang aming kalakasan, Panginoon, na sa bawat kami nadadapa, kung ano man po, Panginoon, ang aming pinanggagalingan, kung ano man po, Panginoon, ang aming hinahanap, Panginoon, ikaw po nakakaalam ng aming puso't isipan. At salamat, Panginoon, sa sakdulang biyayang binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon, pahalagahan, Panginoon, ang bawat pagtuturo at bawat pagpapalang binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Na ikaw po, Panginoon, ang tunay namin maitaas, maidakila sa buhay namin, Panginoon. Hindi nawa makita, Panginoon, ang mga kamalian namin, Panginoon, bagkus, Panginoon, ang Espiritu Santo mo ang siyang dumaloy po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Muli, Panginoon, tanggapin mo po, Panginoon, ang mga awitin na to na galing po sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Amen. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang
Nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng ligayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayahan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng ligayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Tunay, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, na kahit saglit, hindi mo ka magkinalimutan, Ama. Maraming salamat sa patuloy na pag-aalala sa amin, Panginoon, na kahit anong pinagdaraanan namin, Panginoon, nandiyan ka, Panginoon. Ikaw po yung lakas namin, ikaw po yung tibay namin, Panginoon. Maraming Panginoon, salamat, Panginoon, sa saganang pagpapala mo sa amin. Kaya, Ama, dinadakila ka namin, pinupurihan ka namin, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga dasal, ang aming mga panaguhoy, ang aming kapurihan, ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak
Kahit minsan di na mahiran ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa suplulang biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa suplulang biyaya mo. Salamat sa suplulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'n luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'n luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Sa kaputing po natin kaputihan ng Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'n luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Palakpakan po natin ang Panginoon. O Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa mga awit na tunay nga po na napakabuti mo, O Lord, sa aming buhay. Kaya nga po narito kami sa iyong banal na
sambahan, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat, at itinatanghal ang iyong dakilang pangalan sa buhay namin. Makapangyarihan mo, O Diyos, na kami ay talagang dudulog sa iyo sa lahat ng oras, Panginoon. Dahil hindi mo po kami pinababayaan at hindi mo kami iniiwan anumang panahon na mayroon sa aming paligid, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na talaga naming pinupuri sa lahat ng sandali, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat. Hindi po kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon, pero inari mo kami na yung mga anak na talagang sa iyo lamang kami, Panginoon. Kaya ikaw po ang pinupuri namin sa lahat ng sandali, O Lord. Patawad po, Ama, sa mga nagagawa namin, sa mga naiisip namin, sa mga salita na hindi karapat-dapat, na nagiging hindi kami kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoon. Pero nandyan ka, O Lord, handang magpatawad sa lahat ng mga pagkakasala namin sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang aming sandigan sa lahat ng oras, Panginoon. Kayo po ang nagpapaalala kung ano po ang gagawin namin, ano po ang sasabihin namin. Nang sa ganon ay malugod ka sa lahat ng gagawin namin, sa lahat ng sasabihin namin, at sa lahat ng mga tao na makakasama namin, O Lord, ay malulugod din at makikita sa amin ang iyong larawan, Panginoon, na kami ay kapuri-puri sa harapan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa mga ina ng tahanan na nagpupunyagi na mag-alaga at ibigay ang kanilang buhay sa kanilang mga anak, Panginoon. Sila yung naghahanda ng lahat mula sa umaga hanggang sa gabi ng pagtulog ay hawak niya ang buhay ng mga anak niya, Panginoon, ng dahil sa iyo. Sa iyo kami humihingi ng lakas, O Lord, na maging katugon ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat din po sa mga ama ng tahanan na naghahanap buhay upang mabigyan ng mga pangangailangan ang kanilang mga anak, Panginoon. At higit sa lahat, O Lord, may ipakita nila sa kanilang mga anak na kami ang lahat ay may Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. At ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan sa lahat ng oras. Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat at wala nang iba kaming hahanapin pa at tatawagan pa, kundi kayo lamang, O Lord, dahil kayo po ang lumikha ng langit at lupa. Kayo po ang lumikha ng buong sangkatauhan, Panginoon. Inihanda mo ang lahat, O Lord, mula sa una hanggang sa huli ng iyong paggawa ng mga bagay-bagay para sa amin, Panginoon. Kaya napakabuti mo, O Lord. Kapuri-puri ka, Panginoon, dahil pinakita mo ang iyong pagmamahal sa amin na iyong mga nilikha, O Lord. Kaya wala po kaming dahilan upang hindi tumawag sa iyo sa bawat saglit ng aming buhay, Panginoon. Salamat po sa mga tao na tumutulong din po sa mga nangangailangan, Panginoon. Salamat po sa mga paghihirap, sa mga problema, sa mga pagsubok na nangyayari po sa amin, O Lord. Alam po namin, nakakayanin namin ito, Panginoon, dahil sinabi mo na ang ibibigay mo ay kaya naming sa lahat ng oras, Panginoon. Ikaw po ang lulutas ng lahat ng mga paghihirap na ito, Lord. Magkaroon lamang po kami ng pagtsatsaga, pasensya, at higit sa lahat, ang tumingin sa iyo at wala ng iba, Panginoon. Dahil alam namin, may kasagutan ang lahat ng nangyayari sa buhay namin. Kaya nga po ngayon, O Lord,
Alam namin, Panginoon, yung rumaragas ang bagyo kahapon, O Lord. Salamat po sa lugar namin. Salamat po sa mga naririto, Panginoon, na nakarating ng maluwalhati upang ikaw ay sambahin at purihin, Panginoon. Dahil alam namin, O Lord, sa ibang mga lugar talaga pong binaha sila. Nawala ng bahay, nawala ng tirahan, nawala ng mga hanap buhay dahil po sa bagyo, Panginoon. Hindi sila makapagtrabaho. O Lord, nawa, Panginoon, ito po ang tugon ng pamahalaan, Panginoon, na sila ay tignan, na sila ay bigyan ng tulong. Lahat po, Panginoon, na nararapat na tumulong sa kanila, Panginoon. Mula sa aming pamahalaan, O Lord, na pinamamahalaan ng aming Pangulo na si Bongbong Marcos, Panginoon. O Lord, tulungan mo siya, Panginoon. Nawa, lumapit po siya sa iyo, Panginoon. Hingan kanya ng tulong, hingan kanya ng resulta, hingan kanya ng lahat-lahat po para mabigyan niya ng tugon ang lahat ng nangyayari sa aming paligid, O Lord. Marami pong nangyayari na hindi po namin akalain, Panginoon. Yung mga ginagawa ng mga namamahala sa aming pamahalaan, sa aming barangay. O Lord, tulungan mo po sila kung ano man po yung mga kailangan ng bawat tao na nasasakupan nila, O Lord. Tignan nila ang dapat nilang maitulong at kung sino man ang dapat tulungan, O Lord. Ang sa ganun po ay maging masaya ang bawat isa, Panginoon. Lalo na po ang lahat-lahat po na nakaupo sa aming pamahalaan mula sa Pangulo, sa Senado, sa Congress, sa Mayor, at sa barangay, O Lord. Alam naman po nila kung ano ang dapat gawin. Nawa, Panginoon, itutok nila ang kanilang sarili sa pagtulong sa aming bayan, O Lord. Dahil sa pinangako nila noon, gagawin nila ang lahat upang maging maayos ang aming bayan, maging maganda ang aming bansa. At kami po ay talagang aangat kung lahat po ay nagkakaisa, Panginoon. Ang mga tao at ang aming pamahalaan ay magkaisa sa iisang dahilan. Kami ay lumago sa aming bansa, Panginoon, at higit po sa lahat sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, na lahat po ay lalapit po sa iyo. Lahat po ay yuyuko sa iyo, Panginoon. Dahil nasa iyo ang lahat ng katwiran, Panginoon. Wala po kaming magagawa kung hindi po kayo ang tutugon sa aming lahat, O Lord. Nawa, O Lord, pati na rin po ang aming mga pamilya, Panginoon, isa-isa po ninyo silang tulungan sa mga may sakit, O Lord, lalo sa mga senior. O Lord, maraming salamat po at natutugunan ng aming barangay at ng mga agencies na meron kaming napupuntahan, Panginoon, na libre, O Lord. Bagamat hindi po lahat, O Lord, ng lugar, pero malaking tulong na rin po sa amin ito, O Lord. Mabuti po at umaaksyon din po ang mga barangay, Panginoon. At yung mga binibigay na pangako na kapag kami ay sa aming edad na 80, 85, 90, 95, 100, may ibibigay po na tulong pa sa bawat senior na nakamit ang ganoong edad. Salamat po sa mga aksyon na ito. Nawa, Panginoon, buong bansa, O Lord, dahil nababalitaan na rin po namin sa ibang lugar ay namimigay sila. Kaya nawa, Panginoon, sa lahat po, sa buong bansa, Panginoon, sa lahat ng syudad, sa lahat ng probinsya, Panginoon, kung namigay man ng iba, lahat po ibigay nila dahil para sa tao yon, O Lord. Nawa, makita nila na kaya sila napaupo sa kanilang tungkulin ay dahil din po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nagluklok sa kanila.
Kaya inaasahan po namin na gagalaw po sila ayon sa kanilang mga dapat itulong, Panginoon. Salamat din po sa aming mga pamilya sa abroad, O Lord. Ano man po ang kanilang ginagawa ngayon, ano man po ang nangyayari sa buhay nila, alam namin, Panginoon, tinutulungan mo rin po sila. Tulad ng pagtulong mo sa amin na hindi mo kami pinababayaan. Ganon din po yung aming komunidad, Panginoon. O Lord, sa lugar na ito, Panginoon, makilala ka nila, O Lord, sa pamamagitan ng mga Bible studies, O Lord. Nawa, pag narinig nila ito, nawa maging maganda sa pandinig nila, Panginoon, at walang tutol silang a-attend, walang tutol silang makikinig, Panginoon, dahil ikaw po yung aming hari, ikaw po yung aming Diyos na talagang matinding pag-ibig ang ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya po, sa inyo po kami makikinig. Sa inyo po kami gagawa ng lahat ng bagay na inuutos mo sa amin, Panginoon. Yung pagpunta sa mga tao, Panginoon, ang ipangako na ang pinangako mo na ang susunod sa iyo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Na sa kanilang pagtitiis, sa mga pagsubok na kanilang naranasan at ito ay lalampasan nila, Panginoon, magpapasalamat sila ng buo sa iyo, O Lord. At sila ay magkakaroon ng putong ng korona, O Lord, sa lahat ng mga nagtitiis. Kaya, O Lord, ano man po ang nararamdaman namin, alam namin, may mga nalulungkot sa mga panahon na to, may mga nagdurusa, pero nandyan ka, Panginoon, na umaaliw sa kanila. Nandyan ka na hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Palalakasin mo ang kanilang loob, Panginoon, na hindi sila dapat malungkot, hindi po sila dapat tumigil sa paglapit sa iyo dahil ikaw po ay nasa amin na, O Lord. Kasama ka na namin sa lahat ng oras. Ano man ang gawin namin, O Lord, ikaw po ang kasama namin. Kaya nga po, salamat po sa bagyo ng buhay, Panginoon, na aming nararanasan din. Pero nakakaligtas po kami dahil sa inyo, Panginoon. Natututunan namin ang mga banal mong salita sa pamamagitan ng pag-aaten ng mga Bible studies, O Lord. Napaka-importante po nito para malaman namin ang nilalaman ng iyong aklat, O Lord. Kailangan po na kapag sila iniyaya ay na manatili silang umaten, Panginoon. Nang sa ganon ay mula sa isip, mula sa salita, mula sa aming puso, ay magampanan namin kung ano yung ibig mong gawin para sa amin at para sa mga tao, para maipalaganap namin ang iyong mga banal na salita, O Lord. Salamat din po sa aming simbahan, Panginoon. O Lord, nagpapasalamat po kami sa aming simbahan na to. Ito yung banal mong tahanan para sa amin po, Panginoon. Ibinigay mo po ito sa amin. Bagamat ito'y maliit, O Lord. Walang aircon na mararamdaman, Panginoon. Pero ang salita mo ang importante sa lahat ng ito. Kaya kami po ay nagkakaroon ng worship service tuwing linggo, Panginoon. Kaya Lord, nawa Panginoon, dumating ang panahon na mapuno ang mga upuan na ito sa paglilingkod sa iyo, sa pakikinig sa iyo ng mga banal mong salita, O Lord. Huwag na nilang isipin ang pagpapayaman. Huwag na nilang isipin ang mga trabaho na nagbibigay ng malaking halaga sa kanila, Panginoon. Dahil pagdating ng panahon, mawawala ang lahat ng ito. Sa muli mong pagbabalik, Panginoon, kukunin mo kami. Dadagitin mo kami na iyong mga anak at yung mga hindi nakapagtiis mula sa hirap, Lord, may iwan. Kami nadadagitin mo, O Lord. Wala kaming madadala ni isa mang kusing, Panginoon. Kaya sa mga panahong ito, itutok na namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon.
Kaya nga po, Lord, salamat po sa tulong na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po sa mga salita sa mga utos mo na naririnig namin at ito ay ipamumuhay namin, O Lord. Kaya nga po, Panginoon, wala kaming gagawin kundi purihin ka, dakilain ka, at sambahin dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong kahabagan sa amin, at higit sa lahat po, yung pagpapatawad mo sa amin sa tuwing kami ay nagkakasala, O Lord. Nariyan ang iyong kamay at kami ay iyong kinukuha, Panginoon. At ah, ginagawa mo po kaming mga anak mo, Panginoon. Kaya nga po, sa oras na ito, O Lord, bless mo nga po ang iyong lingkod na magsasalita, Panginoon. Ang aming pastor pong, O Lord, nawa, Panginoon, lahat ng mga sasabihin niya, lahat ng mga babanggitin niya ay magmumula lamang sa iyo, O Lord. At ito ang magiging dahilan upang kami ay makinig, isa isip, isa puso, at ipamuhay at ikalat sa lahat sa aming pamilya, unang-una na po, pati na yung mga kaibigan namin at mga tao na makakasalamuhan namin. Kailangan ibigay namin ang iyong pagmamahal sa kapwa, Panginoon, tulad ng pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa amin. Nawa maranasan nila ito, Panginoon, at napakasaya, Panginoon. Napakasaya na maging pag-aari mo sa aming buhay, O Lord, dahil ikaw po ang aming tanglaw, ikaw po ang aming gwardya, at ikaw po ang lahat ng pumoprotekta sa lahat ng bagay na gagawin namin. Maraming pong salamat, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Natutunan ko rin. Purihin ang Diyos, isang mabiyayang araw ng pananambahan sa ating lahat. Papasalamat kami ni Queenie na nakarating kami rito ng ligtas. Maganda yung biyahe namin, maganda yung araw. May pang toll fee, may pang gasolina. Lahat ay biyaya ng Diyos, pati yung kalakasan. Tunay na ginagayak tayo ng Panginoon sa araw na ito. Kanina lang ay may problema sa kuryente. Pinalita ni Pot. Pero talagang ang Panginoon ay ginagayak, hinahanda tayo para makapanambahan ng walang sagabal. Naayos yung kuryente. Nawala yung ulan, maganda yung tinag ng araw. Na kumbaga ito ay affirmation ng Panginoon na ituloy nyo yung inyong gagawin na sambahin ako sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ito yung pinakamahalaga. Pero inyo, minsan lang sa isang linggo na tayo ay magkakasama-sama para sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin ang ating Panginoon. Sabi nga ni Ate Leonie sa panalangin, dahil sa kanyang dakilang kahabagan. Bakit naman natin ginagawa ito? Hindi tayo napipilitan, hindi tayo inuobliga na po. Ito ay talagang bukal sa ating puso na nakakaranas ng kabaitan, ng kadakilaan, ng katapatan ng Panginoon. Hahanapin mo yung linggo dahil gusto mong purihin, pasalamatan ng Diyos. Salamat sa paglilingkod ng ating mga kapatid, Nene at Ate Leonie, at lahat po ng mga ginagamit. Di po ba nakaka-bless yun na binigyan sila ng mga kakayahan, kapangyarihan,
kalusugan para maghamit sa paglilingkuran. Upang mapagpala tayong lahat, mga kapatid, upang tayo ay lalong mapalapit sa Diyos, makilala natin siya, mabago yung ating buhay. Dahil ito yung mga nangyayari sa isang pananambahan, lalo't kung tayo ay nakatutok sa ating Diyos. So ngayon po ay tutuloy natin yung tema about work. Work po, no? Yung trabaho, business. Nung unang linggo ay pinangaral ni Pastor Kit, no? Yung foundation of work. Nakita natin sa Genesis chapter 1 at napahayag doon kung ano ba yung work, ano yung purpose, bakit tayo nagwo-work. Mahalaga ito, napakahalaga po. Ito yung pinakapundasyon eh. And then, sumunod doon, yung second Sunday, ano ba yung attitude natin sa work? No, dahil si Lord ang nag-ordain nito, ano yung nagiging attitude natin? Sabi nga ni Pastor Kit, yung tema ay doing your best sa ating work, mga kapatid. O ba? Dapat pinakamainam ang ating trabaho in the name of our Lord. Tutuloy po natin yung mensahe at ngayon ang magiging tema naman natin is about the sacredness of work. Yung pagiging banal, sagrado ng ating mga gawain. Work, kung ano man yan, ito ay sagrado. Ito ay holy, mga kapatid. If work was established and ordained by God, as we can see in Genesis chapter 1, makikita po natin, siya yung nag-ordain, siya yung nag-establish, and it is meant to reflect His image and to fulfill His purpose and steward His creation, then work is holy. Ano man yung work mo, if it is fulfilling God's purpose, ano yung intention? Ito ay sacred work, mga kapatid. Sacred po ito. At para lalo natin makita yan, ay titingnan po natin yung ating basis ng ating topic, sacredness of work. Tingnan natin sa Colossians 3:1-17. Hingilingin ko po na muli tayong tumayo, mga kapatid. I'll be reading from the New King James Version. Wala yung dalawang matanda na kasama ko. Si Kuya Ben at Bok, wala. No? Kakamiss din yung dalawang yun. Bale, andito naman si Kuya Kit, Pastor Kit. Kami yung 4 na elders. Si Kit yung pinakabunso namin. Praise the Lord. So Colossians 3:1-17. Sabi po sa New King James Version. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which you yourselves once walked when you lived in them. Verse 8. But now you yourselves are to put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him, where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor uncircumcised, barbarian, Scythian,
slave nor free, but Christ is all and in all. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another and forgiving one another, if anyone has a complaint against another. Even as Christ forgave you, so you also must do. But above all these things, put on love, which is the bond of perfection. And let the peace of God rule in your hearts, to which you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Ito po yung emphasis natin, verse 17, ulitin ko. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Pagpalain tayo ng Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. The sacredness of work. No? So, ang tanong natin, kailan nagiging sagrado yung ating work? Kailan nagiging sacred, holy? How does it happen? So gusto nating tingnan itong teksto in the light of work. No? Dahil sa verse 17, ito po yung pinupunto eh. Ano man yung ginagawa natin, do it all in the name of the Lord. So kailan tayo nagiging aware that our work is holy? Tatlong punto po ang isi-share natin dito sa Colossians 3 hanggang 1 hanggang 17. Una, when our new identity in Christ, which is our new life in Christ, is being lived out. When our new identity in Christ, which is our new life in Christ, is being lived out. Kung ating ipinamumuhay yung ating new identity in Christ, ito po yung unang point natin. Dito sa 1 hanggang 17, may 5 processes na nangyayari po sa ating buhay Kristiyano na siguro aware tayo, mga kapatid. No? 5 proseso. No? Una, living the resurrected life of Christ, which means death to the self. Yun po yung binabanggit dito no? Sa 1 hanggang 4. Where the heart and mind is set on the things above. No? Dahil bagong nilalang ka na kay Kristo, namatay ka na sa dating ikaw, na makasarili, makamundo, makasalanan, ang mind at heart set mo na ay to the things that are above. Ito na yung nagiging priority. Ito na yung nagiging pursuit natin. No? Ito na yung nagiging focus ng isang tunay na bagong nilalang kay Kristo. Kalawa, life of mortification of the earthly nature and putting off of the old sinful life. Yung lust of the flesh, lust of the eye, kapatid, no? Kumbaga, inuhubad natin ito, mga kapatid, at pinapatay natin itong mga masasamang hilig ng ating laman noon through the power of the Holy Spirit. Kumbaga, inuhubad na natin ito, mga kapatid, no? Dahil kung patuloy pa rin natin susunod ito, mangangamoy naman tayo. Kasi Kristiyano na tayo eh. No? If any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are new. So, uhubarin ang lumang pagkatao. Lalong-lalo na yung the works of the flesh na minsan nagmamanifest sa ating pananalita na talagang lumalabas po yung dating pong, no?
Sa halip na praise the Lord, ibang P yung lumalabas minsan, kung ano-ano. Then, nagkakaroon ng putting on of the new self. Kumbaga, binibihis na yung new self, which is renewed in the image of God and working out the Christ-like life. Ibibihis na natin yung bagong nilalang kay Kristo at nagkakaroon tayo ng ongoing transformation. Totoo ba sa buhay natin ito, mga kapatid? Binabago tayo ng Diyos? Kakaroon ng pagbabago? That all things are working for the good of those who love God. It has something to do with God transforming us into the likeness of Jesus Christ, His Son. Lahat po naman nangyayari sa atin. So nagkakaroon tayo ng transformation. Dahil after salvation, susunod na po ron ay sanctification. Pagdating ng Lord, glorification. So sa ngayon, nasa number 2 tayo, sanctification. Tina-transform po tayo ng ating Panginoon. Totoo ba sa atin ito, mga kapatid? Na, kumbaga, dapat araw-araw meron tayong realization, na kung ano yung mga nagagawa pa natin na hindi kalugod-lugod sa Diyos. So that before we sleep, nagkakaroon tayong reflection. Ano nangyari doon sa araw na yon? Ano yung naging attitude ko? Ano yung reaction ko doon sa mga problema? So po, lumilitaw yan so that nagkakaroon ka ng pagpapakumbaba sa Diyos para ikaw ay baguhin, linisin. So transformation. Kapat, putting on love above all things, which is the bond of perfection. In-emphasize po ito. Above all things, sabi po, put on love. Dahil ito yung big kiss nung perfection, hindi naman yung sinless perfection, kundi yung ating pagiging mature. Nagmamature tayo, lumalago. At yung big kiss, alam natin, ano ba yung purpose ng big kiss? Kung i-illustrate natin, yung madalas na gawing illustration ito, yung tali, ay yung walis, ting-ting na po, Kaya naman nagagamit yan, nagiging kagamit-gamit, dahil maraming ting-ting yan, niligyan ng big kiss. Niligyan ng big kiss. So that nagiging kagamit-gamit siya. So yun yung picture, Kung tayo ay binibigkis ng pag-ibig, kakaroon tayo ng pagkakaisa na maitaas ang Panginoon, mapuri ang Panginoon, mapaglingkuran ng Panginoon, na mahalin ng Panginoon. Ito ay nagiging makapangyarihan sandata natin bilang magkakapatid sa Panginoon. Haharap tayo sa mga problema, pero nandun po yung power, a powerful church na talagang binibigkis ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. And then, andun din po yung peace of God that rule our hearts, kapatid. Dahil ito dapat yung ating nagiging attitude. Kung totoong, sabi po ng Romans, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So what happened nung tinanggap mo ang Panginoon na ligtas ka? Una-una, nagkaroon ng reconciliation. Tayo ay na-reconcile sa Diyos. Dahil kaaway naman tayo ng Diyos, dahil rebelde tayo Kung ano yung gusto niya, ayaw natin Rebelde tayo, pero nung tinanggap natin siya, sumuko tayo sa Kanya, nagkaroon ng reconciliation. Kanawa, na-reconcile tayo sa sarili. Kasi we are at enmity with ourselves. Katunayan, sinasaktan natin madalas yung sarili natin Diba? Kung sa ano-ano yung mga maling desisyon na ginagawa natin na kinapapahamak natin. Tayo yung nagdurusa. So we are at an enmity with ourselves. Di natin kilala yung sarili natin. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon, nagkaroon tayo ng salvation, na-reconcile tayo sa ating sarili. At nauunawaan na natin yung love your neighbor as you love yourself. Dahil minahal ka ng Panginoon. So, minamahal mo yung sarili mo, at the same time, minamahal mo yung kapwa. Now, ito dapat yung naghahari sa atin, mga kapatid. Peaceful and not quarrelsome attitude. Dahil
totoo sa'yo na minsan, noon, pasaway ka eh. No? Katulad ng mga nakikita natin, maraming pasaway ngayon. Pero ano yung ginawa? Ano yung naging trato sa iyo ng Diyos? Tinignan ka ba niya ayon sa kapalpakan mo? So hindi po yun, mo? He did not treat us according to our iniquities, but according to His mercies and grace. At tayo po ay nakakilala sa Kanya through His grace. So ano yung magiging impact dapat nito sa atin? Dapat nagiging ganun din tayo, nagiging gracious, nagiging merciful sa ibang tao dahil ikaw ay kinahabagan. Ikaw ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos so that ang gusto mong gawin ngayon ay makipagpayapa sa mga tao upang maibahagi mo sa kanila ang mabuting balita na kanilang kaligtasan. Ikalima, makikita rin natin dito no, sa 15 hanggang 17, yung buhay na pinagyayaman ng salita ng Diyos. No? The life that is being enriched by the Word of God. Sabi ng Lord, yung salita niya raw ay spirito, ito ay buhay. Ito dapat ay bumabalong, dumadaloy. Sabi nga doon sa Jeremiah, doon sa New Covenant, I will put my laws in their minds and write it on their hearts. No? Yung salita ng Diyos, ito po binababa sa atin ng Diyos, ipinapaunawa sa atin, sa layunin na talagang makilala natin siya, madinig natin siya, masunod natin siya through His empowerment. So ito po yung ginagawa ng Diyos, pinagyayaman tayo ng Kanyang mga buhay na salita. Causing transformation. No? Nakakaroon tayo ng wisdom, sabi po rito. Wisdom simply means knowing the Word of God and having it applied sa buhay mo. Hindi ka lang nagiging tagapakinig, kundi nagiging tagasunod. Kagaya ng wise builder na binabanggit sa Matthew 7. The wise builder who is hearing and obeying the word, nagtayo daw ng isang bahay sa ibabaw ng bato. At darating ang mga problema, mga unos ng buhay, pero hindi siya matitinag. Nandun yung wisdom for hearing and obeying the word. So, nandun din mga kapatid, kapag ikaw ay enriched sa word, nagkakaroon ka ng paglilingkod na na-edify ang church through your teaching, no? Pag-share ng word, no? Gusto mong ma-bless, no? Yung kapatiran, nagkakaroon ka ng teaching through admonition of the word. And then, ano yung ginagawa pag ikaw ay napupuno ng salita ng Diyos? Talagang nagiging totoo ito, aktibo na nangyayari sa buhay mo. You will have a worshipful heart. Nabanggit po rito, worshiping God with our lips and then dedicating all our works in the name of the Lord. Pupuri ka sa pamamagitan ng iyong mga labi at nagkakaroon ng paghahandog ng iyong lahat ng ginagawa. Whatever you do, whether in word or in deed, you are doing it in the name of our Lord. So ito po yung magandang makita natin, Colossians 3:1-17. Ito yung proseso na nangyayari sa buhay natin ngayon. Nawa maging aware tayo, mga kapatid, no? Para nasa natin talaga ito. Point number 2, kailan nagiging sacred yung work? When our life's aim is to glorify and serve God. Kung ang buhay mo ngayon, ang talagang pinaka-aim mo is to glorify the Lord and to serve Him. Then work becomes sacred. In fact, this becomes the aim of a Christian who is aware of the indwelling Holy Spirit. Kung ikaw ay aware na talagang nandiyan ang banal na Espiritu na nanahanan sa iyo tulad ng pananalangin kanina at nakikita mo na ito ay
proof o patunay, ebidensya na ikaw ay templo. Hindi na yung mga gusali ang templo, kundi ikaw na mananampalataya, tayo na tunay na nagkaroon ng kaugnayan kay Kristo, ay nagiging templo sapagkat tayo ay pinananahanan na ng banal na Espiritu na nagpapatunay na tayo ay pag-aari na ng Diyos. So tayo po ay pag-aari na ng Diyos. And therefore, tayo ay holy. Ano po? Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians 6:19. Ano po? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Aware po ba tayo rito, mga kapatid? Indwelt tayo ng Holy Spirit. We belong to God. We are God's possession. We are the servants of the Lord who owns us. And therefore, ang buhay ay hindi na para sa sarili, kundi para na sa nagmamay-ari na sa atin, na hindi lamang tayo nilikha, kundi tayo ay tinubos pa sa ating mga kasalanan. Ito na dapat yung direksyon ng isang totoong Kristiyano, glorifying God in His body and in His work. Ito dapat yung purpose, mga kapatid. Ito ba yung buhay mo ngayon, kapatid? Totoo lang. Is your life's aim to glorify, to please God? Diba? Ano yung reason mo for attending church? Maganda po na nagkakaroon tayo dapat ng pagsisiyasat. Kung tayo ba ay talagang gusto nating maluwalhati, gusto nating mapaluguran ang ating Diyos. Sapagkat sabi nga nung unang kinanta, ano yun? Yung a pure heart, that's what I long for. God looks at the heart and not at our performance. Hindi yung galing ng boses mo, no? Hindi yung husay mo magsalita. Titingnan niya yung puso mo. Servant ka ba? Ka ba yung worshiper? Are you worshiping God in spirit and in truth? Those are what matters to God. Yun po yung tinitingnan niya eh. This is the direction of a Christ-centered, Spirit-filled life. Ito yung pinipicture sa 1 hanggang 17, mga kapatid. As expressed, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So, glorifying God in our word and deed, done in the name of our Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. Ito po yung makikita natin sa Colossians 3:1-17. Glorifying God. Merong isang preacher noon pa, way back, ma-attend pa ako nun sa Assemblies of God. Pentecostal Church po yun, sa may Juan Luna. Alam ni Bok yun, sa Tondo. Nag-preach siya yung about the glory of God. Sabi niya, yung glory daw ay parang mirror. Sabi niya, mirror. Salamin ito, yung glory. Parang yung moon ay mirror at yung ilaw niya ay reflection ng ilaw ng sun. Tama ba yun, LJ? Tama. Siya yung astronomer natin. So, mirror lang yung moon, no? Na wala naman talagang ilaw yan eh. Pero dahil siya ay ilaw, nire-reflect niya yung ilaw ng araw. So, nagiging maningning siya sa gabi, mga kapatid. Glory. O. Diba parang ganun din tayo, mga kapatid. Tayo ay mirrors reflecting God's
glory, yung kaliwanagan niya, nire-reflect natin dito sa madilim na mundong ginagalawan natin. Tayo nagiging moon nagiging reflector, shining as lights in the midst of this wicked, evil, and crooked generation po. So, we reflect the image of God when we glorify God. Reflecting God's image through your life's alignment to His character. Yung buhay mo na naka-align sa karakter ng Diyos. Naka-align sa Kanyang kalooban, will, thy will be done. And purpose. Ito yung buhay mo, glorifying God, your life aligned to God's character, will, and purpose. It is an everyday walking with God. It's an everyday living in harmony with God. Ito po yung a Christian who truly glorifies his master. A heart glorifying God is expressed in the fruit of our lips. Po ba? Sabi ng Lord, from out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Po, so we understand bakit gano'n ang mundo, kung ano yung mga lumalabas. Dahil kumbaga, hindi pa sila good tree. So a bad tree cannot bear good fruits. Sabi po ng Lord, kundi yung mabuting puno lamang ang magbubunga ng mabuting bunga. Alam natin na we have been united with Christ, siya yung true vine, so that dapat ang lumalabas na sa buhay natin, una-una sa ating pananalita, ito ay mga bagay na makalangit, kalulugod sa ating Diyos. Sabi nga ng Hebrews, therefore by Him let us continually offer the sacrifice of praise to God. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. So yung ating attitude na thankful, sa halip na tayo ay kung sino-sino sinisisi natin, ay ito ay isang evidence that we are a spirit-filled Christian. Giving thanks to God. Ito yung nagiging fruit. Ito na yung bulaklak ng ating dila. Giving thanks to God. Sabi sa Colossians 3:16, singing with grace in your hearts to the Lord. Singing with grace. Pag sinabing grace, ito'y puso na talagang grateful. Punong-puno ng pasasalamat sa Diyos. Sa kanyang mga biyaya, hindi lamang sa kaligtasan. Araw-araw na biyaya ng Diyos na minsan ay taken for granted. Nagising ka, malakas, meron kang kakainin, meron kang tubig na ipampapaligo. Maayos ang paghinga mo, hindi ka nakakonfine sa ospital. So, ito po yung mga biyaya. Ito po yung mga biyaya ng ating Diyos. Na karaniwan ay hindi natin nakikita dahil we are expecting mga spectacular na bagay. Yung para masabing biyaya. Nakakalungkot, minsan pag sinabing biyaya, laging ina-associated sa material blessing. Pero yung mga biyayang spiritual na mas mahalaga, minsan kadalasan ay hindi natin nakikita. A Christ-centered and spirit-filled person will not only express worship through the lips, but through the works too. Hindi lamang sa labi, kundi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Sabi ng Lord, you blind hypocrites, nung kanyang nire-rebuke itong mga Pariseo, blind Pharisee, sabi niya, first clean the inside of the cup and dish, and then the outside also will be clean. So linisin niyo muna, sabi niya doon sa mga hypocrites na leaders, linisin niyo muna yung loob ng tasa, ng platito, and then the outside will also be clean. Ilinis yung labas. So kung ano ka sa loob,
magmamanifest actually sa labas. Kaya nga, kung nangyayari sa ito, mga kapatid, there will be no more distinction between secular and sacred in the things that you do. Dahil lahat ay magiging sacred. Kung ikaw ay talagang aware that God is in you, kasama natin ang Diyos lagi, ini-empower ka niya, ini-enable ka niya to work for His purpose, everything becomes sacred. Everything becomes holy. Resulting from your heart that is centered on Christ's Lordship. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Doing all in the name of God, dedicating, devoting, offering all your works to God. What happens when your work is an offering to God? What happens? It becomes an act of worship. Yung worship, hindi na nakakonfine dito sa church, kundi kahit dun sa workplace mo, you are worshiping God dahil ito ay nakahandog, nakadedicate, nakaalay sa Panginoon. Ginagawa ba natin ito, mga kapatid? Pagdating sa opisina o bago pa man, inaalay mo na yung trabaho mo. Ginagawa ba natin yon? Are we offering everything to God? Whether gawain sa bahay yan, ginagawa ba natin yon? Inaalay natin sa Kanya. Kung ginagawa mo yon, nagiging act of worship dahil nakahandog ito sa Kanya. So when work becomes an act of worship, unang-una, you will strive to please and glorify God in your work. Kung ito yung aim mo, nagiging act of worship ang work mo, you will strive to please and glorify God in your work. That is devoted to His purpose and use. Nakahandog ito para sa Kanyang purpose at gamit. Diba, to be holy simply means to be separate unto God for His purpose and use for His glory. Ito yung basic nakahulugan ng holy. Naka-offer ito dahil it is set apart for God's purpose and use. Pwede bang mangyari yon sa anumang work natin na naka-set apart ito for God's purpose and God's use? Kaya nga, sabi dun sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works. Good works dahil naka-offer sa Lord yung lahat ng ginagawa mo. What happens? Then the people around you will glorify God. The people will glorify your Father in heaven upon seeing your good works na nagniningning, nagliliwanag. So, when work becomes an act of worship, number 2, quality work is pursued. Nagiging quality, mga kapatid, yung trabaho natin. Nagiging napaka-special na trabaho yan. Dahil nakahandog sa Diyos yan At nagiging pagsambayan. It is prompted by the love of God through Christ. With a grateful heart for His blessing of work. Kuba, pinasasalamatan natin dapat yung work dahil ito ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya nandun yung pag-o-offer mo sa Kanya Nakasama na ron yung nagpapasalamat ka kung ano man yung trabahong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos that will serve His purpose. Halimbawa na lang dito sa ating pananambahan. Ang bawat isa, sabi po ng Bible, ay pinagkalooban ng gift
Yung iba, gifts of the Holy Spirit, kakayahan, talento, abilidad, para maigagamit sa paglilingkuran. Di po ba? Galing sa Diyos lahat yan. Po. So, kung tayo ay lahat kumikilos at ginagamit itong kaloob ng Diyos na ito, at nagiging dahilan ito para ma-edify ang church, purpose ng Lord yon. At ikalawa, nag-glorify ang Panginoon. Dahil wala ka namang ipagmamalaki, hindi naman yung boses mo yung magaling, hindi naman yung preaching mo ang magaling, kundi yung kumikilos na Lord na nagbibigay bunga doon sa iyong paglilingkod. Nagkakaroon ng effect sa mga nakakapakinig, ang buhay napapalapit sa Diyos. So, ito yung mahalaga. Kaya sabi ni Paul, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Kundi ito yung mga manggagawa lang ng Diyos eh. Dapat pinasasalamatan natin yung Diyos na nagbibigay bunga, magandang resulta sa iyong trabaho, ano man yan. So, when work becomes an act of worship, you will be dependent on God's enablement, empowerment. Ibig sabihin, nagiging prayerful ka, kapatid. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ngalan ng Panginoon. Dahil nakadepende ka. Hindi sa talino mo, galing mo, kakayahan mo. Alam na alam mo yung trust in the Lord with all your heart and do not rely on what you think, but in all your ways, in all your works, acknowledge Him. And He will direct your path. Then, andun din yung paghingi mo ng pagpapala sa Lord na pagpalain yung work mo. Di ba masarap pagka si Lord ang nagpapala at nakikita mo yung bunga ng iyong pagpapagal, na kapatid? Di po ba napakasarap nun? At ito yung nakikita mo yung fulfillment ng purpose ng Lord through you. Una, nare-reflect mo yung image ng God through your character, na nagiging yung character ng Diyos, nakikita sa iyo. And then, as you are serving others through your work. Marami, kung ikaw ay talaga nagtatrabaho ng tunay, hindi lang ikaw ang benefit, kundi mga ibang tao, family, mga ibang tao, makikinabang po as a result of your work. So, andun yung bunga na ibibigay ng Panginoon. Nakita ko nga yung sa Psalm 128, 1 and 2. Sabi po ron, how joyful are those who fear the Lord, all who follow His ways. You will enjoy the fruit of your labor. How joyful and prosperous you will be. Psalm 128, 1 and 2, New Living Translation. Praise the Lord. Sarap po, no, na nakikita mo, pinagbubunga, binebless ng Lord yung work mo. No, talagang marami ang napapagpala dahil doon. Napaka-rewarding po nun, kapatid. Kaya yun yung sabi rin sa Galatians na huwag tayo mapagod po. Because in due time, you will reap the harvest. In due time. Isang reflection po, no, sa ating mensahe ng Diyos. Who are you working for? And what is the purpose of your work? Who are you working for? And what is the purpose of your work? Kung ang pinaglilingkuran mo lamang ay ang employer mo, at ang dahilan ay yung sweldo, lalo na kung malaki ito, magkakaroon ka pa rin ng disappointments. Kasi maaaring magka-problema ka sa employer, sa mga kasamahan mo sa trabaho. Maaaring magsara yung company or kung ano pa, maaaring pahintulutan ng Lord, magkaroon ka ng disability so that hindi ka na makapag-work.
and it will affect your income. Paano kung ito yung nangyayari? At ikaw ay nakafocus lamang doon sa employer at doon sa iyong sweldo. Paano na yon? Makakapagpatuloy ka pa ba sa buhay? Isa pa ay ang katotohanan na hindi yung mga material blessings, possessions, ang nakakapagbigay ng tunay na satisfaction, contentment. Dahil kung dito ka nakafocus, you will still crave for more and more. Alala ko sa opisina dati, sa public works, highways, meron kaming isang office mate, civil engineer siya. No? Sabi niya nung una, maging senior civil engineer lang ako, okay na. Kasi ano yan from civil engineer to senior civil engineer to supervising civil engineer 1, supervising civil engineer 2 hanggang 3. Ganun po ang mga promotions dyan sa civil engineering. So, naging ano nga siya, senior civil engineer. Nakontento ba siya? So, inahangad na naman niya yung mga higher positions. So, walang contentment kung tayo ay nakapokus sa material blessings. Nakala natin na ito yung magbibigay ng seguridad, katatagan, at tunay na kahulugan ng buhay. Sabi sa Colossians 3:23, "And whatever you do, do it heartily as unto the Lord, not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward or of the inheritance, for you serve the Lord Christ." Bagaman tumutukoy ito dun sa work ng isang slave sa kanyang master. Ito po yung sa Colossians 3. Kung tutuusin, totoo naman ito sa atin. Kasi tayo, mga slaves din. In fact, wala tayong totoong pag-aari sa buhay na ito. Dahil lahat ay pag-aari ng Diyos na lumikha. Siya po yung nagmamay-ari ng lahat. Buhay natin, family, work, sweldo, employer, yung talents, ability natin, hindi ka pwedeng magmalaki. Yan ay kaloob ng ating Diyos. Kung tutuusin, pwede niyang bawiin sa iyo itong mga bagay na ito, pero hindi niya ginagawa dahil mahal ka niya. At kaya mahalagang makita natin, mga kapatid, ang bagay na ito. Lahat, biyaya ng Diyos. Binigyan ka niya ng hanap buhay, hindi lamang para sa sweldo mo at sariling pangangailangan, kundi dahil sa mas malalim na dahilan. Pero mas malalim na kadahilanan yan No? At ang unang-una nga dyan ay upang maluwalhati mo ang Diyos sa iyong work. Mag-glorify mo ang Panginoon sa iyong work, makita sa iyo ang image ng Panginoon, and then maging pagpapala ka as you serve others. So ito po yung mas malalim na kahulugan ng work. Nagkakaroon ng totoong meaning sa buhay. Kung hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang, sabi nga doon sa Corinthians 6:19, tayo ay tinubos ng Diyos, pag-aari ng Diyos, and therefore, glorify God dahil siya yung nagmamay-ari sa atin. Lahat ng gagawin natin ay para na sa Panginoon, sa kanyang purpose, sa kanyang kalooban. So, when Christ and not people is the one you are serving, work has dignity and value. Nagkakaroon ng dignidad, nagkakaroon ng totoong worth, kahalagahan, yung work. Dahil reflection ito of God's image. At ito ay paraan ng paglilingkod sa kapwa more than the material gains. Magkakaroon ng integrity sa work as a faithful and good steward in the use of your time, talents, and abilities, always doing your best. Walang takot
or dapat ikahiya na baka mahuli ka, mabisto ka. No? Dahil lahat ay ginagawa mo sa Panginoon. May tao man o wala. Magiging modelo ka na kinalulugdan ng lahat, lalong-lalo na ng employer mo. Kung ito po yung nagiging attitude natin that we are serving the Lord. Lahat tayo ay involved sa work, mga kapatid. Lahat tayo. Sa office, company, business, church, school, home, community. So ang work mo ba ay nagiging makahulugan at makabuluhan? Ito ba ay nagbibigay kasiyahan sa iyo o nagiging boring at nakakatamad? Maganda at mahalaga na makita natin na ang Diyos na nagbigay sa atin ng work at ng purpose nito ay siya nating dapat na pinaglilingkuran. Ang work natin ay hindi secular, but sacred na nakahandog at ginagawa sa pangalan ng Panginoon. Kung ang buhay natin na pinananahanan ng Banal na Espiritu bilang tanda na tayo ay pag-aari ng Diyos na Kanyang nilikha at tinubos kay Kristo, ito dapat ay nakahandog sa Kanya kasama ng lahat ng ating mga ginagawa. Ito dapat yung nangyayari sa atin, mga kapatid. Tayo manalangin. Kailan Diyos, maraming salamat po. Dalangin namin na patuloy nyo kaming katagpuin, Panginoon. Imulat po ang aming diwa, aming mga puso, upang makita po namin yung talagang blessing po ng work namin na ikaw ang nagkaloob nito upang madakila ka, Panginoon. Maparangalan ka at maging pagpapala sa marami, O Diyos. Lord, maraming salamat po. Continue to lead us, guide us, direct us to your right path. For we ask this in the name of Jesus Christ our Lord. Amen.